Kiddie Pambata Learnings, ang unggoy at ang paru-paro. Isang umaga, sa taas ng puno na malapit sa bundok, pinagmamasdan ni unggoy ang kanyang paboritong bulaklak habang kumakain ng saging. Ang ganda-ganda talaga ng bulaklak na iyon. Gusto ko siyang pagmasdan araw-araw. Wika ni unggoy sa kanyang sarili. Pagkatapos niyang kumain ng saging, itinapon ni unggoy ang balat ng saging sa lupa at humiga sa sanga ng puno. Nakita ito ni paru-paro at nilapitan niya si unggoy. Unggoy, napansin ko na nahulog mo ang balat ng saging na iyong kinain. Naku, sadya iyan paru-paro. Lagi kong itinatapon ang pagkain ko sa lupa. Ang wika ni unggoy. Kaya pala ang daming basura dito. Hindi mo dapat basta-basta na lamang tinatapon ang mga basura mo kung saan-saan lamang, unggoy. Maaari kang makadulot ng trahedya. Meron namang basurahan na malapit dito. Doon mo na lamang itapon ang mga basura mo. Paliwanag ni paru-paro. Hay nako paru-paro. Tigilan mo nga ako. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa yan ah. Wala namang nangyayaring masama. Galit na sagot ni unggoy. Umalis ka na nga. Sinisira mo ang araw ko. Lumipad si paru-paro nang walang imik. Isang madilim na gabi habang natutulog si unggoy sa taas ng puno, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi niya ito pinansin at sinubukan muling matulog. Ngunit sa halip na makatulog ay napatayo pa si unggoy dahil sa may bigla siyang narinig na malakas na tunog. Umuulan na naman. Malamig. Makatulog nga ulit. Tiyak na masarap ang aking tulog. Ano yun? Nagsimulang manginig ang punong kanyang pinagpapahingahan at muntika na siyang mahulog. Napatalikod siya at nabigla na lamang sa kanyang nakita. Lupang bumubuhos pababa mula sa bundok. Isang landslide! Walang magawa si unggoy kung hindi sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Tumumba ang puno at nahimatay si unggoy. Pagkalipas ng ilang sandali, tumigil na rin ang ulan at tapos na ang landslide. Nagising na rin si unggoy. Ito ang resulta ng pagtatapon mo ng mga basura sa kalikasan, unggoy. Ito ang trahedyang sinasabi ko sa iyo. Paliwanag ni paru-paro. Napansin ni unggoy ang lupa kung saan nakatanim doon ang paboritong bulaklak ni paru-paro na palagi niyang pinagmamasdan. Wala na ito. Natabunan na ng mga gumuhong lupa mula sa bundok. Patawad paru-paro. Nagsisisi na ako sa kasalanang aking ginawa. Magbabago na ako. Hindi na ako magtatapon ng basura sa ating kapaligiran. Umiiyak na pagmamakaawa ni unggoy. Kung kaya mong magbago at hindi mo na ulit gagawin, pinapatawad na kita, unggoy. Pero tulungan mo ako at iba pang mga hayop para mabigyan muli ng buhay ang ating tahanan at patawarin ka rin ni Inang Kalikasan. Ang paliwanag ni paru-paro kay unggoy. Simula noon, hindi na nagtapon si unggoy ng basura kung saan-saan na lamang at unti-unti ay muling nabigyang buhay ang kanilang tirahan, malinis at mapayapa. Hi kids! Nagustuhan at naintindihan nyo ba ang kwento natin ngayon? Kung oo, may 3 tanong ulit ako sa inyo. Una, anong prutas ang kinakain ni unggoy sa taas ng puno? A. Mansanas, B. Ubas, C. Saging. Pangalawa, sino ang nagsabi kay unggoy na posibleng magkatrahedya sa pagtatapon niya ng basura sa kapaligiran? A. Si paru-paro, B. Si tutube, C. Si bubuyog. Pangatlo, bakit natumba ang puno na pinagpapahingahan ni unggoy? A. Dahil pinutol ni paru-paro, B. Dahil sa landslide, C. Dahil sa malakas na hangin. Tingnan nga natin kung nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa aking mga katanungan. Ang tamang sagot sa unang tanong ay letter C. Pangalawang tanong naman ay letter A. At pangatlong tanong naman ay letter B. Very good kids! Thank you sa pakikinig at sa pagsagot sa aking mga katanungan. Let's learn again next time. Study well and keep up the good work. Ang aral na makukuha sa kwento ay dapat nating pahalagahan, ingatan at mahalin ang ating kapaligiran.
Huwag itapon ang iyong basura sa kung saan-saan lamang. Kaya kids, lagi niyong tatandaan na kahit bata ka pa, may magagawa ka para mapangalagaan ang ating kalikasan. Iyon ay ang itapon mo ang iyong basura sa tamang lalagyan. Ang kakulangan natin ng kaalaman sa kahalagahan ng ating kalikasan, abusadong paggamit ito katulad ng pagputol ng mga puno sa kabundukan, walang limitasyon na pagpapatayo ng mga infrastruktura, walang disiplina, maling paraan ng pagtatapon ng basura, maling paraan ng pangingisda, ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga di inaasahang sakuna. Halos taon-taon tayong nakakaranas ng matinding pagbaha, landslide at pagbabago ng klima. Tayong lahat ng nabubuhay sa mundo ang patuloy na maaapektuhan ng pagbabagong ito. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, simulan natin sa ating mga sarili, sa ating sariling bakuran at sa maliit na komunidad na bigyang pansin ang kahalagahan ng ating kalikasan. Upang sa mga susunod pang mga taon ay masaksihan pa natin ang tunay na kagandahan ng ating minamahal na inang kalikasan at mamuhay tayo sa isang malinis, maganda at payapang kapaligiran. Magkaroon ng disiplina upang buhay ay mas gumanda. Stay safe and God bless. Kiddy Pambata Learnings. Like, share, and subscribe.